Hi guys, ito nga at magde-deliver kami ng kalakal. Bali, maaga nga kaming gumising dito para maaga din kaming matapos. Bakal at yero nga palang de-deliver namin ngayon dahil nga medyo madami-dami na rin. Pwede na rin naman na i-deliver kaya i-deliver na namin. Inuna na naming buhatin yung yero dahil yun yung sinabi ng pinsan ko na nagkakamada sa taas ng sasakyan kasi siya yung may alam kung paano magkamada doon sa sasakyan. Pagkatapos ng yero, isusunod namin yung lata. Pagkatapos ng lata, isusunod namin yung bakal. Kasi yun yung madalas na magkasama kapag nagde-deliver kami ng mga kalakal. Bali, dalawang pamangkin ko yung kasama ko dito at saka yung isang pinsan ko na nasa taas ng sasakyan at saka yung isang bayaw ko. Madalas sila kasama ko sa pagbubuhat ng kalakal. Mas kabisado nila dahil mas matagal nilang nahawakan at nakakasama si mother ko sa pagde-deliver ng mga kalakal. Bali ako kasi ngayon lang ako nakapokus dito. Which is madami pa akong aaralin sa pagbili at saka sa pag-deliver ng mga kalakal. Sa pagbubuhat nga nito, kailangan mong mag-ingat kasi pag once na bara-bara ka sa pagbubuhat, possible na masugatan ka. Sa ganitong trabaho nga o negosyo, dapat hindi ka martes kasi nga basura, madumi. Pero kapag mag-inarte ka kasi walang mangyayari sa buhay mo, hindi ka magkakaroon ng pera, hindi mo maabot yung goal mo, kaya dapat focus lang. Sinisipagan ko nga araw-araw dahil nga may goal ako, may iniim ako sa buhay. Kaya araw-araw sipag lang. Nakakapagod naman talaga siya. Sobrang bigat minsan. Nakakapagod kasi diretso pero wala namang madali sa buhay kaya go lang nang go. Ito nga pala yung pamangkin ko, yan yung kasama ko at saka yan yung pinsan ko, siya yung taga-ayos din sa taas kasi siya yung sanay na. Balik kami taga-buhat, linalagay namin dyan, yan yung pamangkin ko kaya sa kasama ko sa pagbubuhat kasi nga masipag siya kaya gusto ko siyang kasama palagi kapag may mga ganyang mga deliver ba. Kasi may mga nakakasama kasi ako na parang ano lang, petiks minsan. Kaya mas okay na rin siya. At saka yung isang pamangkin ko kasi masipag naman sila. Pandagdag na rin sa baon nila. Yung pinsan ko ngayon taga-ayos din sa taas. Kinakamadya na niyang maayos para mas madami kaming mailagay kasi may mailalagay pa kaming mga bakal tsaka lata. Bali siya yung taga-kamada. Parating nga dyan yung pamangkin ko pang isa at ayan, titingnan niya kung may tutulong siya kasi tinawag ko din siya. Which is, nakita nga niya na kaya naman kaya hindi na siya pumunta. Yan naman yung bayaw ko, siya yung kasama nilang nagde-deliver. Bali, sila yung taga-deliver namin. Parang, hindi na nga ako may kumuhanas ng iba. Sila na lang din yung sasahuran ko. Pagkatapos nga namin ng yero, sinunod naman namin tong bakal. Bali, dalawang klase yung bakal guys. Ito yung solid na tinatawag. Yun yung mga makakapal na bakal. Tapos, iniwalay yung mga kalangkang. Yun naman yung mga maninipis. Tapos yung mga katulad ng mga bike, yung mga kalayang na mamagnet, etc. etc. Basta yun guys. Yan nga, tumulong na rin yung bayaw ko kasi kanina may mga ginagawa pa siya kaya kung kailan siya hindi busy, doon siya tumutulong. Yung mga solid na nga yan guys, sobrang bigat. May mas mabigat nga dyan. Kaya unti-unti lang yung hawak namin kasi yun lang yung capacity, yun lang yung kakayahan naming buhatin. Okay lang yung unti-unti basta kaya naman, matatapos din naman. So ayan nga guys, iniwalay nga yung solid kasi sa gitna yung kalangkang. Inuna namin yung solid kasi yun yung nasa harap kasi ng bahay namin. Hindi ko na pinasok dahil nga sa sobrang dami. May nag-deliver kasi sa amin ng ganyan. Sa sobrang dami, sabi ko doon na lang sa harap namin para madaling buhatin kapag mag-deliver na. Kaya yan yung inuna namin ilagay sa truck. Yung iba nga dyan kasi tinating pa ng pinsan ko, yun yung mga tinating niya. Pag kasi hindi mo kinating yung mga malalaki na bakal, ilalagay lang nila sa kalangkang which is mas mahal kasi ang solid sa kalangkang guys kaya pinapakating ko para kahit paano naman madagdagan pa yung
tubo pag sa mga ganyan. So, ayun nga guys. Bali, tatalian na ng bayaw ko yung yero kasi nga possible na may malaglag dyan kapag nagbiyahe sila pag hindi tinalian yan. Kaya for safety din. Kaya kailangan niya talian yan. Yan nga yung mga kinating ng bayaw ko. Yan yung mahabang bakal ba. Tapos yung isa, kuliglig. Hindi mo naman pwedeng i-deliver yun ng ganun. Kailangan talaga ikating. Kaya yan. Diyan na lang namin sa harap nilagay para mas madaling kuhanin. Patapos na rin kami dyan, pero may mga bakal pa sa harap namin. Doon namin nilalagay yung bakal para mas safe. Kasi yung lagay namin ng kalakal, bale yung mga bakod niya, yung harang niya is hindi pa ganun ka-safe. Kumbaga, medyo talagang open pa siya. Kaya doon na lang namin nilagay yung ibang kalakal na bakal kasi mas safe. Dahil nga, yung bayaw ko, may vulcanizing sa harap ng bahay, 24 hours na gising. Mas nababantayan at makikita mo kung may mga dumadaan. So, ayun na nga, andyan na kami sa harap ng bahay namin. Madami pang mga solid dyan. Bali, halo-halo na. Yan yung tinatawag ko na, kalangkang ba, yung mga nakasako-sako. Bali, yung mga binubuhat namin, sobrang bigat niya. Yung isa, ang kapal kasi ng bakal. Yan yung mga solid. Bali, hindi namin binubuhat ng maramihan dahil nga, siyempre, hindi naman namin kaya. Tingnan mo yung makapal. Ang bigat na nun. Kaya sabi ko, kung ano lang yung kaya nilang buhatin, yun lang yun. Kung isang bakal lang, di go. Yun lang talagang kaya, di go. Diba? Pero may mga bakal din na hindi pa malinis. Yung mga babaklasin, katulad ng mga bike, di ba may mga goma yun. Binabaklas pa yun bago namin ilagay din sa sasakyan. Madalas, katulad niyan, tinatanggal muna yung mga goma. Kasi hindi yun pwede, reject yun sa kanila. Ibabalik nila kapag hindi nila tinanggal yan. Kaya sabi ko sa pamangkin ko, siya na lang magbaklas. Das kami na yung mga natitirang bakal, kami na lang magbubuhat nun. Which is, konti na lang naman na. Kaya, kayang-kaya na yun. Pagkatapos nga namin dyan magbuhat ng bakal, kakain na kami. Tapos papahinga lang sila, tapos magde-deliver na. Bali, hindi na ako kasama kasi sila parang magbababa na lang yung gagawin nila doon, which is kaya na nila yun. Bali, dati kasi 2 days yung working days namin. Sa unang araw, magbubuhat kami. After lunch, matatapos na kami sa pagbubuhat. Tapos kinabukasan, doon pa lang yung deliver namin, which is natatapos siya ng mga after lunch din. Na-realize ko kaya naman ng isang araw. Kaya sabi ko sa kanila, isang araw na lang yung gagawin natin. Which is makakatipid kasi pag isang araw lang. Siyempre, di ba, arawan yun. Tapos, nakakauwi naman sila ng mga alas 5, ganon, alas 6. Madalas, Sabado ako nagde-deliver kasi nga weekends, walang pasok yung mga pamangkin ko. Sila na yung mga kinukuha ko kasi nga para may mga extra money sila pag may mga gusto silang bilhin, mabibili nila. Nang hindi na kailangan hingin sa mga parents nila. Yan nga ginagawa ng pagbabaklas ng pamangkin ko. Mahirap nga yan guys, lalo't hindi pa rin naman niya kabisado yung pagbabaklas na yan. Kahit nga ako, hindi ko rin kabisado. May dumating nga dyan na magbebenta ng kalakal. So, tinawag ako ng pamangkin ko dahil nga ako yung maglilista ng mga kalakal nila. Which is, bago nila ibabayan, magtatanong muna sila ng presyo. Kung kaya nila yung presyo, kung gusto nila yung presyo, ibibigay nila sa amin. So, yun nga, gusto na rin naman nila yung presyo. Kaya yun, ibababa nila yung kalakal nila. Pag may mga kabakal dyan, at saka yero, ilalagay namin sa truck para kasabay na rin ng mga i-deliver namin ngayon. Pinaupo ko muna nga yung asawa niya at sobrang init nga dyan guys. At may mga dala pa siyang mga babies. So ayun na nga guys, patapos na rin kami dyan. Bali hindi na namin sinama yung lata dahil konti pa lang. Kaya sa susunod na deliver, doon na namin sasama yung mga lata. Kaya pagkatapos nila dyan, magpapahinga na lang sila at kakain. Tapos gugora na sila. So guys, thank you for watching.